Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 16. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. May mga kabiyanan, welcome sa programa Radyo Journal. Good morning, good morning. Diri sa siyudad sang Iloilo, medyo magulugalom. Halong-halong gid sa mga luyag magpadulong sa siyudad sang Iloilo. Danlog ang dalan. Subong nga edisyon sa ato nga pagpangalagad sa programa, ibalo naton ang aktibidad. Tomorrow we'll have an activity ng tambungan man sa Radyo Pilipinas. Ini ang paghibalo naton sa mga detalye sa bahin sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office. Ibaloon to nibala ang aktibidad sang pangunahan sang Penro Iloilo. Sa atong linya, ang Supervising Environment and Natural Resources Officer, si Mitzi Piña Florida. Aton sa ibaloon kay Mitzi, no? It's been quite a while nga wala kita sang update on environment, mga programs, mga projects sang probinsya sang Iloilo, pero buwas may aktibidad. Ini ang pagpanguna sang Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Si Mitzi, sa atong nga line, via phone touch lang kita subong, no? Chi, good morning! Yes, Ma'am Bing, good morning. And sa tanong natin ng viewers and listeners, may dayag nga aga sa atong tanan. Yes, Chi, regarding buwas nga activity, this is in collaboration, no? Sang, is it non-government agency, private sector, Chi? Gaikan isang details sang sining nga activity? Okay. So, bali tomorrow, actually, no, may ara kitang project with the United Nations Development Program, and this is funded by the Coca-Cola Foundation. So, may ara kitang project which is the Plastic Circularity Project. So, ginpilot nila ang Iloilo Province, including Iloilo City, and may apat kita ka municipalities sa probinsya sa Iloilo, which are ang aton nga Pototan, Dumangas, Banate, and Pasig City. So, amuning aton nga mga pilot sites for the circular economy about sa mga plastics. And balanta ang provincial government gabi kini ang mga programs nga
in support no pag syempre sa environment nga pag mga programs. So the first ini nga tie up abi kun collaboration sang ano gani liwat ang UNDP, United Nations Development Program. So this is an organization, United Nations, UNDP. So actually, this is not the first damo na kita programs, projects in partnership with the UNDP. Ara man nato yung mga renewable energy nga project about water. So damo ni sila mga program. So right now, amo ning existing nato nga project with them nga gin pilot nila ang province of Iloilo. Actually, we are this program no about plastic circularity. Kumbaga pa lang ato nga mga when we talk about sang ato nga waste management kaysa una linear lang from sources to collection to disposal. Subong naman niya when we talk about circularity, at least no may ara kita ng mga recycling, may ara kita ng mga upcycling, ng mga program kung paano pagid naton mapaprolong ang lifespan sa sini nga mga waste ang gina-generate nato nga pwede pa siya gali maprolong ang iyang lifespan, pwede pagid nato mapatahong, pwede pagid nato mapanami. So with this gin pilot nato no gin initiate naton ang gin upskill naton ang tarpaulin nga program naton nga Limpyo Election and the Balik Alat program. So through this sa UNDP gimbulikan kita paano pagid mapanami ang ini nga mga tarpaulins, paano pagid naton mabaligya no sa aton nga mga different stakeholders ang ini nga project about plastic circularity. So bali ang part sa UNDP nag-fund sila, is it correct? And ang mga siguro materials, mga used materials ka gingamit for example sang nagligad nga election amo inang material nga Yes. gin upcycle. Yes, ang mga tarpaulins during the last election no last May, so gintipon to siya naton and nagbulik si UNDP paano siya ma-improve, paano ma-enhance ang ini nga mga tarpaulins kay before ginupra lang naton into bag. So subong nag-incorporate sila sa other materials para pagit ko paano siya mapanami and mapapag-on. So these 4 municipalities, 3 municipalities and the Pasig City, amo ni nga ito naging target. So right now, may ongoing na training sa mga groups sa sini nga mga municipalities and Pasig City. And dito kita subong gali sa Pasig City, no, nag-train kita sa women's group, talungunan nga mga women's group, sila ning ginuna nato naging train and may mga observers man kita from other pilot municipalities and other municipalities na may mga existing na nga nagapanahi para makita nila ang mga skills, paano ma-improve ang ini nga mga tarpaulins. But we will not only focus on tarpaulins, other pagid na mga existing na mga raw materials na pwede pa natin ma-upcycle. So may mga items ini nga pwede nila sundon, may mga items like placemat, wallets, bags, something like that. Ang iga-train sa aton yung mga women's group. Aside from Pasig City nga na-mention mo, ano nga mga tatlo ka iban pa nga mga municipality nga ipilot? Okay, ara ang Pototan, Dumangas, and Banate. So gin-identify ang aton nga coastal municipalities like Dumangas, Banate, kag mga dako ini nga mga municipalities. And the Pototan dako man siya, and the Pasig City kay centers ina sa aton nga disposal sa aton nga mga waste. So but piloting pa lang ni siya, we are looking forward nga ma-expand kita sa other municipalities. So sa pilot activity o kung sa pilot nga may area nga sa diin will be funded sang UNDP, bali may ara na nga budget for the said municipality kag ang Pasig City. Ano ni siya, the counterparty, like ang UNDP, they will provide technical assistance, sila nag-finance sang group na mag-train sa aton ng mga women's, sa aton ng mga group sa sini nga mga pilot
LGUs and nag-provide sila sa mga PPEs, mga personal protective na equipment nga kinanglanon sa aton yung mga municipalities, and nag-provide na sila mga laptops, other things na kinanglanon gid sa pag-start up sa sini nga projects, sa sini nga program. So meaning daw hindi cash bali. So, technical assistance, yes, mga technical assistance, mga equipments, facilities, ang kinanglanon sa aton pilot municipality. Bali cooperative, you mentioned nga may gin-train. Yes. Is it for for mga kababainhan or mixed ini? Okay. So, hindi lang man kita mag-focus sa mga women's, but right now, kami mga existing na mga women's group kay before ang moment of target naton for the pag-upcycle sa mga tarpaulins. Yes. But open siya to those na really interested nga mag-adapt sa sini nga program, sa sini nga project, gina-introduce ni naton province-wide. Okay. So, tomorrow, is it launching? Yes, may launching kita tomorrow ara sa barangay sa aton nga Kapitolyo ang Wow Hub, ang Weave Out Waste Limpyo Iloilo. Kumbaga weaving, kumbaga hindi lang siya pagrara, but weaving, it means nga pwede siya ma-recycle, pwede siya ma-upcycle, other means nga pwede pagin ma-prolong ang aton nga mga basura. So amo ning aton nga tagline, Wow Limpyo Iloilo, kumbaga Weave Out Waste Limpyo Iloilo. Okay. I know na-mention mo kayo na initially ang mga programs, mga projects ng province. So mga iban pa nga mga pending since nagligad nga mga tuig nga ginatutukan man nga hopefully for example ang dira sa May Kalinog sa Barangay Ipil. So hopefully nag-set aside na kita sang budget for next year sa aton nga eco-bahay kay since problema kita with the IQPI sa pag-release ng ilang budget, so hopefully na-include na naman for next year ang nga budgeting para sa eco-bahay. And right now, September man, nag-celebrate man kita sang silver anniversary, sang fiesta sa Kakahuyan. So, mayara kita nga ceremonial tree growing this coming September 27 sa Maasin. So, gina-invite man naton tanan kung balikan nato ng aton nga ginpang activities for the past 25 years and looking forward for Forest Province nga tinutuyo man natin subong sa probinsya sang Iloilo. So 27, alas 6 o'clock na siya, Chi? Yes. Bali sa 27, 6 a.m. dapat ara kita to those may caravan man kita halin sa Coca-Cola dito ang aton, sa Ungka dito ang aton yung assembly area, pakato sa Maasin. So, bali sa may gihapon sa watershed? Yes, sa watershed. Dito man i-highlight man nato ng aton nga project nga may ara kita dira nga gin-develop na Provincial Ecological and Economic Park. So, maga-construct kita sang recreational trail. So, hopefully i-highlight na natin this coming September 27. Introduce natin sa aton yung mga participants. So, since medyo mga 2 weeks pa, so bali may mga initial preparation, target nga mag-join sa among iyang activity on the 27th? Yes, halos tanan yung agencies, schools, different groups, NGOs, youth organizations, media, halos tanan yung mga business sectors, tanan yung mga different stakeholders gina-invite natin. We are expecting 1,005 participants this coming September 27. Yes, ang mga na-prepare ng mga seedlings nga itanom, Chi? Yes, mayroon kita dira nara, kay more on lang kita subong intercrop or assisted natural regeneration lang kita sa mga existing dito kita matanom sa dalo. And i-highlight man nato ang mga native trees, kay mayroon kita dira arboretum within man sa aton nga area. So dito maad lang kita siguro sa mga native trees sa aton nga arboretum. Si Governor Defensor definitely agad pangunahan niya ini, no?
Yes, si Gov Ara. Gid kag we are looking forward no gin-invite man naton si Gov formerly Gov Senior, si Gov Tatay. Hopefully kay iya gid ni program ang Piyesta sa Kakahuyan. So dili ba lang natin makita for the past 25 years iya ni Gov Senior and we are looking forward for Afaras Province, iya naman niya ni Gov Junior. So dili natin makita ang transition sa development sa probinsya sa Iloilo when we talk about environment. Talking of output na sini, kumusta na ang siguro accounting sang sining programa nga tree planting to tree growing, Chi? So far no, sige-sige man yung ato na monitoring sa tanan natin naging pangtanan, and last year kay launch ni natin ang Tanim Iloilo towards the Forest Province. So nagugta kita sa link. So pwede nila maparegister ang ilang mga greening initiatives. So para may tracking kita, despite for the past years na gintam na nila, pwede din nila ma-include kay ma-account na natin sa Forest Province. Kay subong no, even though may mga data kami, may mga records kami, pero at least kung ara na siya sa system, hindi gid siya madula ang tracking nato no sa ilang mga contributions. Any groups no ara sa page sang PGNRO, makita nila ang link na dito nila pwede maparegister ang ilang mga greening initiatives para ma-account natin sa Forest Province. You've mentioned mag-participate sa sining tree planting on the 27th is 1,500, no? Yes, we are expecting 1,500. And the seedlings, mga draman or more than that? Diraman, yes, may available kita na seedlings kay may nursery kita dira sa Mahogan sa Daha Maasi. And ano nga mga tanom, Chi? Usually, mga mga fruit bearing or... May fruit bearing man kita nga available, may insert naton, but usually right now, enhance nato ng ating arboretum. And this is more on site visit para at least makommune nila ang nature, makakommune sila ng ating mga participants within sa area para makita man nila for the past 25 years ang munaning aton na himo, like that. So, balanta September, medyo maulanon nga panahon ang ining tree planting on the 27th, bali rain or shine. Yes, this is rain or shine, and we are looking forward nung wala lang tani ulan, no, para at least for the safety man. Kag makatabukit kita sa river, pakato sa nursery, pakato sa aton nga arboretum, material naton ang proposed recreational trail nga iga-construct naton, and makaduan naton ang proposed man nga butterfly botanical garden nga proposal dira within sa area. Kaya ano may mga nag-cover last time sa tree planting sa 3rd district nga wala nang ka-attire bala Chi. So anong siguro rekomendasyon sa pag-attire? Yes. So please outdoor lang gid no ato ni aware kung pwede man lang may ara kita slipper or sneak or something nga pwede siya pala mabasa nga hindi lang sila maano kag maka-hold gid sa like sa mga madanlog amula ng atong suksukon. And mga light materials lang. Cups, dara lang sila. Hopefully wala lang gid sang ulan. Yes, pero tomorrow, invitation Chi para sa pag-witness ining paglunsar sa kolaborasyon sa UNDP with the local government unit through PGNRO. Go ahead, Chi. Yes, tomorrow may bisita gid kita from country director of the UNDP. Siya gid nino ang magapanguna sang aton nga program boss and ang aton halangton nga governor ara gid siya. And si vice governor gin-invite man naton to na magiging part man sa aton nga launching of our Wow Limpyo Iloilo. So ginaagdaman naton no I know every day damo na bisita sa Kapitolyo, pwede gid sila ka-join, ka-witness ang aton nga launching on Wow Limpyo Iloilo. Yes. So thank you, Chi, sa time. I know out ka sa out of the country ka. Thank you, Gid, sa imong panahon. Diri sa Radyo Pilipinas and Halong. Stranded ikaw dira sa airport. Thank you, Chi. Thank you, Ma'am Bing. Thank you and God bless. Yes, maayong aga. Nabatian mga kabiyanan, Mitchi Piña, Florida, ang Supervising Environment and Natural Resources Officer sa Iloilo, ang PGNRO, Iloilo mga kabiyanan.
So may na no ang atong balantayan tomorrow isa sa mga activity sa bayan sa province of Iloilo nga kung sa diin ang padayon sining programa and paghalong sa aton sa niyang environment. Paghatag ko na isang pila ka mga panumdum, dugang nga mga balita, mga kabiyanan, mga impormasyon, ang aton sinigadulong standby. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Go and go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? Hinirot mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time mga kabayanan, it's 10:29 sa ato sa pagpagalaga diri sa programa Radyo Journal sa aton sa niyang pagpakigangot mga kabayanan pagkatapos sa pag-istorya naton tuwi sa environment. Balo naman nato ng mga programa sa idalom sang Provincial Veterinarian Office. Ang chief sang Provincial Veterinarian Office si Dr. Darrell Taboada. Ibalo naton kay Dr. Darrell regarding ini sa update no sa rabies. Ang vaccination mga kabyanan kag bala anong estado. May mga kaso sang rabies sa Iloilo no sa province kag i-compare naton ina sang nagligad nga tuig no ang ining accomplishment or programs sang Provincial Veterinarian Office. Si Doc Darrell ara sa atong linya. Doc Darrell, good morning sir. Yes, Ma'am Bing. Good morning. Good morning sa iyong tanan nga tagpalamati. Yes, Doc. Update lang, no? Ay medyo madugay-dugay na nga. Wala ako nakapakigangot sa imo with regards sa sining mga ginapatuman sang imong talatapan
particular no sa ginapabaskog nga pamakuna no ang mass vaccination month sa mga sapat particular ido kag kuring Doc. Anong pinaka-update sina Doc Darrell? Yes, Ma'am Bing. This September, September 28, amo ni siya ang aton nga World Rabies Day. With the theme, Act Now, You, Me, and the Community. So, ang probinsya sa Iloilo, mag-celebrar man sa World Rabies Day sa September 26 dito sa Punta Villa. And ang highlights ang among nga celebration sini is we will award the top performer municipalities naton sa bilog nga probinsya in terms of implementation sa aton nga rabies elimination program. So sa sining awarding, ang top performer natin nga first place, tagaan natin sa Sangklaki, kag may ara sila 100,000 nga cash prize. So ang second prize ini Klaki man gihapon plus 70,000 nga prize. And ang third place 50,000 plus ang aton nga Klaki. Kag may ara kita pito ka consolation prizes sa 7 municipalities. Pagtagaan natin sila sa cash prize nga 20,000. Pero for this time, hindi pa natin mabalaan na mahingatan, Doc, kung sino ang makabaton sa first, second, kag mga consolation? So dito natin na siya award ay i-mention na i-reveal natin na dito sa aton nga awarding dito sa Punta Villa sa September 26. Yes. So pwede natin mapatpat ang category, mga guidelines, ano bala, ang mga giya nga ginsunod para malabot nila nga mangin sila, first place sila, makabaton sang Klaki kag cash award, Doc. Ang tanan nga requirements naton sa rabies-free islands kag rabies-free areas amo ni siyang aton criteria. So number 1, gid sina nga dapat nila nga i-implement is ang ilang dapat na comprehensive rabies prevention control ordinance sila kag dapat gina-implement gid ina sa kabarangayan or sa munisipyo. Ikaduha, ang ilang dog vaccination sa ilang banwa dapat wala nagnubo siya sa 70%. May ara nga in place nga referral kung makagatid man ang isa ka tawo, in place ng referral halin sa barangay, pakadto sa munisipyo, pakadto sa maato nga bite center. May information education campaign sa both sa human kag sa animal side. Kag may ara nga implementation sang aton nga field control on stray and unvaccinated dogs na dapat may impounding facilities and may population control sila dira sa ilang area in terms of nagapangapon sila o pang-space sila sa mga ido kag kuring sa ilang munisipyo. Okay. Sa Doc, sa Iloilo province, pila gani kabilog ng mga island barangays nga gin-declare na nga rabies-free, Doc? So may ara kita more or less more than 30 na kita sang island barangays naton nga na-declare as rabies-free sa bilog nga probinsya. That's Concepcion, Ahoy, ano pa gani? Nga mga Concepcion, Ahoy, San Dionisio, Carles. We are working on sang istansya and some pang-isla sang Carles. Pero ini Doc na sustain nila, Doc, nga mangin rabies free? Yes, actually since nag-start kita sa aton nga declaration sa 2015, na-sustain sa mga munisipyo and actually may mga munisipyo nga gintagaan sang Department of Health sang cash award sang 50,000 for the sustainability nila sa ilang na island as rabies free. Okay, so sa 2026 no, September 26 bali sila ya, Doc, ang mga island barangays nga rabies free, bali may ara man sila recognition? Hindi, separate na yang ilang recognition sina. Ang DOH sina yang mahatag sang award. May separado ina ang activity ang Department of Health kag dito na nila gina-award yang sa mga rabies free islands naton. Kay sila niya ang nag-select kag sila niya ang nag-evaluate sa mga island barangays naton.
Yes. Dok, bali ko 30, habal mo 30 ka mga island barangay sa 4 ka municipality. Ano to ning isa, Dok, nga gina-workout ninyo? Ang gina-workout naman sa buong ang istansya. Okay. So, mga pila ka island barangays naman diyan, Dok, ang gina-workout? 3 ni siya ka island barangays na workout. And also may ara kita island barangays man na gina-workout man dito sa may Carles sa Subong. Kag may ara man sa may Ahoy. Dugang sa Ahoy, bali. Kag sa Carles. Yes. Dugang sa Ahoy. Kag ang sa Carles, may ara daw 3 ka barangay. I think, hindi ko pa madumduman ang mga kalat sa mga barangay. Sa mga guidelines na, Dok, nga gin-identified para nga makatungod sa mga daw manaming accomplishments sa vaccination na, Dok, no? Yes, ma'am, sa vaccination. Okay. Sa vaccination natin, at least 70% ang isa ka requirement natin. Pero may mga munisipyo kita mas mataas pa sa 70% ang vaccination coverage. Kung sang nagligad nga tuig, ara sa 75, no? 75%, Dok, ang coverage niyo sa vaccination, sa rabies, correct? Versus the target. Ang last year natin nga, more or less, mga 85 kita 85 ang na-reach natin sang vaccination. For this year, ang aton yung vaccination coverage is ara kita sa 74% ang aton vaccination coverage for this year. Nga daw manubo siya, daw dako ang difference kay 85 last year sa 74. Dok, how? Ano ang ginatanaw nga reason? May mga munisipyo kita nga manubo ang ilang nga result sa vaccination. Number one nga nag-hinder gid sa aton is ang eleksyon. Kay may mga munisipyo nga naglimit anay sa movement sang ila technicians because siyempre kay base malisyan balas ang kampanya during that time. So that is why medyo may mga munisipyo kita nga wala ka reach ng 70% ng vaccination coverage. Yes. Pero Dok, sa kaso naman sa rabies sa province this year, may pila kita ka kaso, Dok? As of today, we have 31 positive na canine rabies case sa bilog na probinsya. Medyo taas pa yun pero Dok? Pila? 31. 31. Okay. Oo. Yes, ma'am. Nga, Dok, Actually, kung as compared natin siya sa for the past several years, medyo may tako na ginaging panubo sa aton yung cases. As we remember, sa 2021 at 2022, number 1 kita sa national, ang aton nga rabies cases during that time is 97. So, sa subong 31, and we hope nga medyo hindi na gini mag-increase. Kaya as compared natin last year we have 47 rabies case. So, kung lang taon natin sa trend, naganubo kita. Hindi bagin natin siya ma-zero, pero we are hoping na maglabot natin ang atong target by 2030. So, that is why nga ang mass dog vaccination is importante gidya para mapanubo natin ang kaso natin. So, nag-cut off na kamo, Dok, sa mass dog vaccination? Tapos na ito mass dog vaccination, pero ang mga may mga walk-in man, especially ang mga puppies na ulihin na pangbata ng mga tutoy. Prosige pwede pa sila makakadto sa agriculture office, may available pa dira nga bakuna, pero ang mass vaccination niya nga house to house, tapos na kita sina. Next year naman kita ma-start sina sa February na. Okay, kundi may mga ginabata ginman mo, so bali ma-request lang bali sa mga municipal agriculture office, Doc? Yes, ma'am. Or pwede sila mag-walk-in na lang. Dalon na lang nila ang puppies dito sa agriculture office for vaccination. Oo. Ang pangapon, Doc, I know, isa ina sa mga ginatutukan man ninyo, no, sa pangapon sa mga idok-kuring. So, kumusta na iya, Doc? Yes, ma'am. Subong ongoing ang aton nga neutering activity. Actually, sa subong pirte ka mo ang amon schedule sa neutering. Last Friday ato kami sa may Kabatuan. May gandak man kita dito activity. And also this week sa Buwas, ang team naton ara sa Ahoy. Sa Friday ara sila sa Saraga. And also sa 19 sa Alimudjan.
sa 23 ara ang team sa aton sa may Dumangas and sa 30 sa Uton. So actually kung lang taon naton damo gid subong ang mga munisipyo nga naga-request na sa aton nga neutering activity because nakita man gid nila ang effect kag damo na gid sa mga responsible pet owners man nga taga-submit sa iladog for neutering. Oo. Yes, I know, Doc, syempre may mga collaboration, may mga joint efforts from the private sector, no? Kamo naga-join kamo, Doc, no? Yes, we are nag-collaborate kita sa aton yung mga private sectors, especially ang aton nga mga veterinarian halin sa private sa clinics. And also strong gid ang amon yung collaboration with the City Veterinary Office under the leadership kay Dr. Abolincia. So usually every may activity sila, gabulig kami, kung may activity kami, gabulig man sila. So nami gali ang inyo nga tie-up with the Iloilo City Veterinarian Office. Yes, ma'am. Kaya limited ang atong veterinarians eh. So, para ma-maximize natin ang number of heads na makater natin, dapat damo vets. So, that is why nga gabuligay lang kami para at least sa paano damo ang amon makater ng mga animals. Okay. Yes, talking of rabies, Doc, may enough man sa mga municipal agriculture office if ever nga magkadto ang mga dog owners? Sa Subong may ara pa sila buffer stocks ang mga LGU. May mga sobra pa na sila ang mga bakuna. Kag sa Subong, ang probinsya ongoing ang among procurement. We allocated na naman sa Subong nga tuig 8 million for the procurement of the rabies vaccine. So, i-distribute na namon by January naman for the 2026 nga mass dog vaccination. Pila, Doc? 18 million? 8 million. 8. Kay last year daw, for the 2025. Pila, Doc? We have 9 million last year. Okay. So, nagdubo para nagnubo sa Subong pero we are working on. There are may mga info nga ang Bureau of Animal Industry mag-procure sila ng rabies vaccine. So, ang gina-expect namon nga makadugang to siya sa aton nga allocation diri sa probinsya. So that is why nga 8 million lang ang allocate naton kay may mga other supplies man kita nga kinahanglan nga backlog diri, especially ang aton nga para sa pagpangapon sa mga ito and also ang mga bulong para sa aton nga mga poultry and livestock. Okay, so by ining balantayan niya on September 26 nga sa diid hindi pa malawagan, Doc, kung sino ang mga magabaton sang plaque and cash awards. So pero may ibanda ga, Doc, may mga hint na sila, Doc? Balana nila kung sino sila kay na-validate na sila eh. Ang aton nga team nga nag-validate sa aton nga mga top performer ay isang upod naton sa page of the ILG and ang mga diri sa province ang Provincial Rabies Control Committee. So ang tanan nga nakatuan sina sa aton team, wala na nila siguro ang ila status. So bali nagakadto gid sa mga LGU? Yes, ma'am. We check the documents and also we actually ang isa ka sa mga ginubra namon. Yung kantuan gid namon ng barangay, ginapamangkot namon ng Pumuluyo. Nabakunahan ninyo ito, ano inyong ano ang obrahon ninyo kung nakagat ang bata sang ido. Those were the things na napamangkot namon kay gusto namon nga hindi lang sa papel ang implementation sa rabies, dapat gina-practice gid sa tawo. Doc, thank you gid sa imong nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you gid sa suporta sa mga programa diri sa Provincial Veterinarian's Office. Thank you very much. Thank you very much. Good morning, sir. So, nabatian mga kabyanan si Dr. Daryl Tabuada sa siniya nga mga update, no, mga detalye, no, nga kasadiin ang hiwat mga kabyanan sang sining pagkilala, recognition na ni sa mga local government unit nga naga-perform sig maayo may kangtanan sa mga programs para man sa paglikaw nga ining mangin madamo ang kaso sang rabies sa ila sining area of responsibility. So balantayan na sa 26 mga abyanan, no, kung ang tree planting
Iloilo province on the 27th to bala o 28 no ang aton sini ipag-follow up pagidugang sina no ang ilang man niya activities sang Provincial Veterinarian Office dira sa bahin sang Kapitolyo ang pagkilala sa mga LGU nga may manami nga performance no na audit ini na validate na assess sa mga judges no baligin pili sang Provincial Veterinarian Office sa nanuhay tuhay man gin panguha sa nanuhay tuhay nga mga government agency para maghibalo no mag-assess no sang sining mga performance on sa mga local government unit sa bahin sang programa nila on rabies. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahinumdum mga kabyanan ang ato sa nga pagpasalamat gili before kita take a break. Tuyag ko, tamyungon si Ray Manikan. Hi Ray, good morning. Salamat sa pag-tune in sa Radyo Pilipinas and our condolences on behalf of the Radyo Pilipinas Iloilo sa inyong pamilya, no? Our condolences, Gil. Sa may mga kaadlawan man, subong iyang adlaw, happy birthday. Special mention gali no kay Armelo Fajardo, belated happy birthday. Ang mga September babies no may mga birthday sa bulan sang Setyembre si Stephen Hibeler no ang aton siniya nga pagpanamyaw gid sang nagligad nga Domingo ang birthday ni Tuto Stephen. Standard mga kabyanan, magabalik ang inyo lagad sa diligid lamang madugay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay pares, may araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Duwawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time mga kabiyanan, it's 10:51 sa ating pagpangalagad. Din lang anay kutubang ating pagpangalagad sa inyo for this edition. Today is September 8, 2025. Ika-duha ini nga Lunes sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Bantayan iban pa nga mga balita mga kabiyanan sa local program sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag pwede gid kamo makatan-aw sa among sining Facebook page Radio Pilipinas Iloilo. Kag sa mga lilisuan sa inyong mga radyo 585 kilohertz sa AM band. Basta hindi ko greet kog malipat ko gali no by September 13 si Evo Fajardo nagasaulog o kon magasaulog ini siya sa iya sining nga kaadlawan. 11 years old na siya on September 13. Salamat gid sa inyo nga pagupod sa akon for this edition and siguro sa sunod naton nga pagkita na on Monday sa programa dugang nga mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Department of Social Welfare and Development ang aton siniya nga mangin kaupod sa aton siniya nga program. Ang aton siniya problema for me is the connection or internet connection no signal no? So isa ina sa mga aton siniya nga ginahatagan priority kuntani no kay we are sa communication, sa broadcast, sa radio kag may ara na kami sang social media through Facebook page kag YouTube. Partners ko sa technical side sa studio si Alan Defante, sa Vincent Transmitter si Rochelle Jones Sotahero. Salamat gid mga kabiyanan Pilipinas. Salamat man. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo